Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Meron ka bang anak na babae o kapatid na babae? Sabi nila, huwag mo raw saktan, huwag mong paglaruan, huwag mong pag-isipan ng masama ang isang babae. Dahil meron at merong isang ama na nagmamahal sa kanya. Na kung anuman ang hilingin ng isang ama sa Diyos dahil sa kanyang anak na babae, tutugunin ng Diyos. Dahil malalim ang ugnayan ng isang ama at ang anak na babae. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin ang 12 taong gulang na batang babae na inilalapit ng kanyang ama sa ating Diyos. Sa pananampalataya at pagmamahal ng ama sa kanyang anak, ay nailapit niya sa Diyos at nagkaroon ng kagalingan, nagkaroon ng himala, nabuhay ang kanyang anak na sabi nila ay patay na. Pangalawa, mayroong isang babae na 12 taon nang dinudugo. Wala nang pag-asa, kumbaga. Pero merong pananampalataya ang babaeng ito na mahawakan lang niya ang laylayan ng damit ng Diyos. Siya ay gagaling. Napakalalim ang pananampalataya. Maaring wala siyang ama o maaring ang ama niya ay wala sa tabi niya. Pero merong isang ama sa taas na nagmamahal sa babaeng ito. Kapatid, may paalala ang Diyos sa iyo at sa akin ngayon na napakahalaga ang pananampalataya. Ang pananampalataya ang siyang susi para matanggap natin ang kagalingan na nagmumula sa Diyos. Matanggap natin ang biyaya na ibubuhos ng Diyos sa atin. Kaya palalimin pa natin ang ating pananampalataya. Ng hamon ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon ay to deepen our faith, yung relationship natin kay Lord para tayo ay makalapit sa Diyos ng malaya, ng buo upang matanggap natin ang kanyang presensya, ang kanyang grasya, ang kanyang pagpapagaling. Kaya kapatid, ito ang napagandang paalala ng Diyos sa atin ngayon na ang pagmamahal at pananampalataya ang susi para tayo ay mapansin at matugunan ng Diyos sa ating mga pangailangan. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kung desperado ka na sa iyong mga kahilingan, sa iyong mga inaasahan, ang Diyos ang lapitan mo at kapitan mo, magtiwala at manampalataya dahil merong magagawa ang Diyos. Sabi ng Diyos sa atin ngayon, do not be afraid, huwag kang matakot. Have faith, sabi niya sa Ebanghelyo ngayon na mababasa natin. Gusto kong hiramin ang laging sinasabi ni Father Luciano Feloni, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, na punuin natin ng good news ang social media. Gawin nating viral araw-araw ang salita ng Diyos. Kapatid, ito ang iniwang paalala ni Father Luciano sa atin at nawa magawa natin lagi, may sa buhay natin na ikalat ang mabuting balita ng Diyos. God bless and God is good. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay. God bless, God is good.